Sa puntong ito, kausapin natin si House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, maraming salamat sa pag-imbita. May abiso na po ba ang kampo ni Vice President Duterte kung maghahain sila ng tugon sa impeachment complaints ngayong araw? Wala pa ho, inaantay pa rin ho namin hanggang sa pagtatapos ng araw po na ito. Yung pong answer po ni Vice President Sara Duterte. Mahaba pa naman ho yung panahon. May panahon po nga makapagsumite ng sagot ang kampo po ni Vice President Sara Duterte. Maghahain po ba siya ng tugon o hindi ngayong araw? Ano pong susunod na hakbang ng Kamara kaugnay sa impeachment complaints? Pagka ho nag-sumite ho siya ng answer, ngayong araw po na ito, bibigyan po ng pagkakataon yung mga complainants, endorsers, na makapagbigay po ng reply at ang BC po ay bibigyan po ng pagkakataon na magkaroon po ng rejoinder. No? So ang tinitignan po nating date ng pagpupulong po patungkol dito ay April 8. No? Pero pagka hindi ho nagbigay ng tugon or answer ang Vice President, pwede ho magsimula po yung proceedings ng impeachment as early as this week po, March 18. Gaano po ba kahalaga para sa inyong mga miyembro ng komite na magsumite ng tugon ang Vice President tungkol dun sa kanyang kaso? Well, ang totoo, karapatan po ng Vice President na sumagot o hindi. Doon po sa impeachment complaints no, na inihain po laban sa kanya. So, choice po niya yun. Kung siya po ay sasagot o hindi po sasagot. So, we will proceed depending po on what she will do today. Pero mas mainam po na marinig yung kanyang panig dahil baka may mga hindi pa narinig tungkol sa isyong ito. Tama naman po yun, pero in the event that she does, sir, she will have waived her right to provide her defenses po. Doon po sa impeachment complaints. Opo. Pakipaliwanag nga po ba, ano po ba yung posibleng conflict of interest patungkol dun sa kanyang mga abogado? Paliwanag nga po kasi ang sinasabi ng BC, first time daw niya marinig ito. Well, ang totoo, hindi ho ordinaryong mga abogado. Ito po nga si Mr. Michael Powa at si Mr. Reynold Monsayak. No? Si Mr. Monsayak ho, binanggit po siya ni Undersecretary Gloria Mercado doon sa usapin po ng DepEd procurement no? In previous proceedings. At I think nababanggit din po siya doon sa affidavit ni Mr. Madriaga relating doon sa Attorney Ryan Kilala na I think colleague po niya sa law school. No? So, I think meron pong relevancy yan doon sa iba't ibang mga usapin na pinag-usapan. And we don't want the situation in which ito pong dalawang mga abogado po na ito, na matataas opisyal na OVP at DepEd, sasabihin ho nila, we cannot speak because of lawyer-client privilege. No? So, hindi ho namin papayagan po yung ganun pong mga sagot sa amin pong komite. So sa pagsagot po sila at pwedeng gawin nilang depensa yon dahil kumbaga alam nila yung posibleng alam nila yung mga nangyayari sa loob ng OVP at pwedeng tumanggi silang sumagot. Yun lang po ang dahilan. Well, mabigat yung dahilan yun kasi syempre talaga ho nga kailangan ho nilang sumagot doon sa mga bagay relating to their actual work in the Department of Education and the Office of the Vice President. So, kailangan sagutin for example ni Mr. Monsayak kung talaga ba halimbawa na nag-influence siya doon sa procurement process na binabanggit po ni Yusek Gloria Mercado. No? So, yan po yung mga particular na to. And he cannot hide behind yung po nga lawyer-client confidentiality. No? So, yung po, and yung gagawin natin dyan, I think there will be a motion and to reject yung pong entry of appearance nito pong dalawang abogado na ito. And anyway, meron pa naman hong 14 defense lawyers no, na natitira na wala pong problema. Naghumbara po bilang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Okay. Ano pong tinitingnan yung timeline ng pag-determine kung may sufficiency sa grounds itong kasong ito? Yung pong determination in sufficiency of grounds, no? Depende ho kung meron hong answer o wala. So like what I stated, pag meron pong answer, magkakaroon po ng pagpupulong yan on April 8, no? Pero pagka walang sagot, by March 18, we will dispose of that question on those particular hearing dates po. May iba naman po, anong posisyon niyo po sa mungkahing ilipat ang custody ni Ramil Madriaga sa House of Representatives? Wala naman pong problema, pero we will have to coordinate po with the court that has jurisdiction on Mr. Madriaga and with the BGMP, which is the detention facility. Pero sa dulo pa ho madidesisyonan yan eh. Pagka nasa hearing proper na po tayo. Dahil nasa
usapin pa lang ho tayo ng mga palitan ng mga pleading at mga dokumento ng mga partido. Pero gaano po ba kahalaga yung security nitong si Madriaga sa usapin nitong impeachment complaint laban kay Vice President Sara? Well, actually, lahat po ng partido sinasabi, mahalaga po yung safety and security ni Mr. Madriaga. No? Yung abogado po ni VP Sara, binabanggit ho na they want him alive. Yung po mga endorsers complainants, dahil meron pong malaking chunk ng impeachment grounds ay nakabatay po sa kanyang affidavit, very important din po para sa kanila yung pong safety and security ni Mr. Madriaga. But to be very clear, yung pong credibility test, kailangan ho talaga ma-surmount ni Mr. Madriaga pagka ho sinalang po siya sa atin pong komite. May mga inaasahan po bang bagong ebidensya dito sa kaso ng Vice President dahil nakita na, nasilip na po ito noong mga nakaraang taon. May mga bago ba kayo nakikita at may mga inaasahan pa kayong bago? Well, yung dalawa pong pinaka-importante at bago no, dito po sa mga pagdinig po natin ay una kay Mr. Madriaga na affidavit, pero pangalawa, yung pong mga sal and disclosures po ni Vice President Sara Duterte, katulad na nabanggit na ho natin kanina, tuwanag ni Vice President Duterte, yung pong 50 million gap sa pagitan po ng kanya pong stated net worth na 88 million at yung pong estimated po nating cumulative salary from 07 to 24 na around 40 million, 30 to 40 million pesos po. And may ipapakita po ito doon sa kanila pong sinasabing other lawful income like business income and professional income sa pagiging mga abogado po. No? So, yan po yung gagawin natin and we will subpoena all the documents relating to it, the ITRs of Vice President Ferdinand Scarpio, yung po ITR and VAT payments po ng lahat ng mga negosyo na linista po sa SALE ni Vice President Duterte at yung mga SEC registration records din po nila. Okay, abangan po natin kung magsusumite ang bise ng kanyang tugon hanggang mamayang hapon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga. Yan po si House Justice Committee Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Susubukan po naming hinga ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa mga pahayag ni Congressman Ridon.